Tayo po'y magsisimula sa pagbasa ng ating scripture text at ito po ay magmumula sa 2 Timothy chapter 2 verses 8 to 13. At kung kaya pa po ninyo na tumayo, please stand as we read together the Word of God. Our scripture reading is 2 Timothy chapter 2 verses 8 to 13. Again, ang ating pong pagbasa ay 2 Timothy chapter 2 verses 8 to 13. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Remember Jesus Christ, risen from the dead, the offspring of David, as preached in my gospel, for which I am suffering, bound with chains as a criminal. But the word of God is not bound. Therefore, I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. The saying is trustworthy, for if we have died with Him, we will also live with Him. If we endure, we also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Tayo po'y makakaupo na. Samahan po ninyo ako sa isang maiksing panalangin. Purihin ang pangalan mo, Panginoon, as we gather together once again through the preaching of your Word. Kausapin mo po kami, O Diyos. Iligtas mo ang mga wala pa kay Kristo at patatagin ang pananampalataya ng mga na kay Kristo na. Purihin ka, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pa rin po ay nasa ating sermon series break. No? Nagsimula po yan last Sunday at ngayon naman po another sermon series break ang ating pag-aaralan mula naman po sa 2 Timothy chapter 2 verse 8 hanggang 13. Pero ang magiging focus lang po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay yung verse 13. Actually, hanggang next Sunday, nasa series break pa rin po tayo, no? And Lord willing, pagdating po ng unang Sunday ng October, magsisimula na po tayo ng bago nating sermon series. Ngayong umaga, ang pamagat po ng ating pag-aaral ay Unbreakable Faith, His Faithfulness when we are faithless. Uulitin ko po, ang pamagat ng ating mensahe ngayong umaga ay Unbreakable Faith, His Faithfulness when we are faithless. Binasa po natin yung buong konteksto ng 2 Timothy, no? Yung buong section kung saan matatagpuan yung ating passage. Pero tulad nga po ng sinabi ko, paglalaanan lamang po natin ng panahon ay ang verse 13. Alam niyo mga kapatid, the unchanging nature of God's character is the ultimate source of security for the believers. Sa mundo na ating ginagalawan, paiba-iba ang ating mga nakakasalamuhang tao. Paiba-iba ang ugali ng mga tao na akala natin ay hindi magbabago, but in the long run, makikita natin na merong madaming mga pagbabago na mangyayari sa kanyang ugali. Uncertain talaga ang mundo na ating ginagalawan. Ang mga institusyon sa ating lipunan na akala natin ay magsisilbi nating pundasyon at gabay, kung minsan yun pa ang mga institusyon na aabuso sa atin bilang mga tao. Kaya talaga, it is a futile thing to put our hope on people or to put our hope on human institution. Wala talaga tayong maaasahan sa kanila sapagkat lahat ng mga tao, lahat ng mga organisasyon, lahat ng mga institusyon sa mundo na ito ay nagbabago. Para sa mga mananampalataya, iisa lang ang pundasyon at pinagmumulan ng ating pag-asa. At yun po ay ang katotohanan na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating sinasamba ay hindi nagbabago. God is unchanging. Ito yung simula at pinagmumulan ng pinakamataas na seguridad ng mga mananampalataya. Ang katotohanan that God is unchanging provides hope and assurance even when we fail Him.
Naalala ko, madalas sabihin ng mga tao, sa isang daang tamang bagay na ginawa mo daw, isang pagkakamali lang, makakalimutan na nila lahat ng mga mabubuting bagay na ginawa mo. Kapag nag-fail ka sa isang tao, na-fail mo ang isang tao, most likely, magbabago na ang pagtingin niya sa'yo. Kapag nakagawa ka ng kamalian sa isang tao, most probably, patatawarin ka niya, pero mag-iiba na ang paningin niya sa'yo. Pero sa ating mga mananampalataya, salamat sa Diyos, hindi ganoon ang pagtrato niya sa atin. Hindi tayo tinatrato ng Diyos kung paano natin siya itrato. Sapagkat kung ang gagawin ng Diyos ay tatratuhin niya tayo kung paano natin siya tinitreat, kawawa naman tayo. Because if we are honest, madalas hindi tama ang ating pagtingin at ang ating pagtrato sa Diyos. Madalas, we fail God. Hindi laging tapat tayo sa Diyos. Hindi laging ganun kataas at katotoo ang ating pag-ibig sa Kanya. Madami tayong mga failure. Pero salamat, hindi siya nagbabago. At dahil sa katotohanan na hindi siya nagbabago, maaasahan natin na hindi niya tayo pababayaan kapag tayo ang nagpabaya sa Kanya. Hindi niya tayo iiwanan kahit minsan, madalas gusto natin na kumawala na sa Kanya. Because the unchanging nature of God's character is the ultimate source of our security. And it provides hope and assurance when we fail Him. Salamat sa Kanya, hindi nakasalalay sa ating gawa ang Kanyang kabutihan sa atin. God's unchangeable faithfulness is the foundation for Christian endurance and Christian assurance. Ano ba yung magsusustain sa isang mananampalataya kapag dumaranas siya ng mga matitinding pagsubok sa kanyang buhay? Ano ba yung magsusustain sa kanya para magpatuloy sa pananampalataya kapag napakadaming pagdududa na dumarating sa kanyang buhay at tinatanong niya kung talagang ang Diyos ba ay para sa kanya? Ano ba yung mapapanghawakan niya bilang isang Kristiyano? Let me submit to you that the unchangeableness of God, God's unchangeable faithfulness is our sure and true foundation kapag kailangan nating mag-endure sa ating buhay at sa ating pananampalataya. Hindi lamang po yun, yan din ang pinagmumulan ng ating assurance bilang mga mananampalataya. Saan ba nagmumula yung ating pag-asa na tayo'y mananatiling mananampalataya hanggang sa muling pagbabalik ni Jesucristo? Ang iniisip mo ba, ikaw ay mananatiling Kristiyano dahil ikaw ay tapat sa Diyos araw-araw? Iniisip mo ba na ang pananatili mo sa pananampalataya ay dahil ikaw, alam mo sa iyong sarili na mananatili kang tapat hanggang dulo? Alam nyo, kung ganun po ang inyong kaisipan, nagkakamali po kayo. Bagamat tayo'y meron ng mga bagong kalikasan bilang mga tinubos ni Kristo, pero dahil nandito pa rin tayo sa laman, nandun pa rin ang ating pakikibaka, pakikipaglaban sa kasalanan. Kaya naman, mga kapatid, ang pinagmumula ng ating endurance, ang pinagmumula ng ating assurance ay walang iba kundi ang katotohanan na ang Diyos na ating sinasamba ay hindi nagbabago at hindi magbabago. Mapanghahawakan ng bawat anak ng Diyos ang katotohanan na ang Diyos ay mananatiling tapat sa kanyang mga anak anuman ang ating maging kalagayan at anuman ang ating maging trato sa Kanya at maging sa ating kapwa mananampalataya. I hope yan po ang ating maging conviction bilang mga mananampalataya. Kasi uncertain talaga ang lahat dito sa mundo na to. Walang bagay na mapanghahawakan tayo na pwede nating asahan na mananatili hanggang dulo, kundi ang Diyos lamang
at ang kanyang mga salita. Now, 2 Timothy communicates Paul's encouragement to Timothy to persevere in the face of suffering and opposition. Lord willing, next year, ito yung maging sermon series natin, yung 2 Timothy. Alam natin, yung 2 Timothy, sinulat ni Pablo nung malapit na siyang mamatay. Di ba? Nung sinulat ni Paul yung Philippians, for example, nakakulong din siya doon pero house arrest. Inaasahan pa niya, nalalaya siya at lumaya nga siya. Pero yung kanyang second imprisonment, hindi na house arrest yun. Nasa dungeon na siya. Alam niyo yung mga dungeon, no? Yung mga malalaking hukay na kung saan doon kinukulong yung mga preso during that time. At nung sinulat ni Pablo ito, nandun siya sa ganung kalagayan, naghihintay ng death penalty. Isipin po natin, kapag malapit nang mamatay ang isang tao, let us put our shoes in the shoes of the Apostle Paul. Madami kang mga ministry na iiwanan, no? Madami kang mga batang pastor na minentoran na magpapatuloy ng gawain at ito ka ngayon, naghihintay ng execution. Anong sasabihin mo sa kanila? Para magpatuloy sila sa gawain na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Anong encouragement ang ibibigay mo sa mga batang pastor na iiwanan mo na most likely haharapin din kung ano ang haharapin mo? You see, Paul wrote this letter to encourage Timothy. And tayong lahat bilang mga mananampalataya na mag-persevere in the face of suffering and opposition. Kasi mga kapatid, part yan ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Part yan ng mundo na ginagalawan natin dito sa mundo na ito na punong-puno at nasa ilalim pa rin ng dyablo. Suffering is normal in this fallen world and we are not exempted by it. So anong gagawin mo? I-deny na merong suffering? I-deny na merong opposition? That is impossible. So anong kailangan natin? Perseverance bilang mga mananampalataya. At saan magmumula ang ating perseverance kundi sa salita ng Diyos mismo? At ang ating perseverance bilang mga mananampalataya ay nakapundasyon sa katotohanan kung sino ang Diyos. Kaya mahalaga talaga mga kapatid na ang bawat mananampalataya ay magkaroon ng tama at malalim na pagkaunawa kung sino ang Diyos. Kasi kung mataas ang pagtingin mo sa Diyos, tulad ng mga inawit natin kanina, di ba? We confess that God is holy, holy, holy. Kapag kilala mo ang Diyos bilang ganon, everything will fall into its proper place. And Paul, ganon ang ginawa niya sa kanyang liham kay Timoteo. So abangan natin yun, ipag-pray natin next year, maging sermon series natin itong 2 Timothy. Pero tulad nga po ng sinabi ko kanina, magfo-focus lang tayo dito sa verse 13. Today, we will look on the Christian's potential unfaithfulness, the divine inability of God to deny Himself, and the resulting promise that He remains faithful to His character and promises despite our failures. Hindi ba nakakalakas o nakaka-encourage sa mga mananampalataya na malaman natin na ang Diyos ay hindi nagbabago? Na kung paano ang Diyos, kung paano niya tinrato ang mga unang mananampalataya sa lumang tipan at sa bagong tipaan, kung paano siya nakitungo sa mga tao noong unang panahon, ay ganun din ang magiging pakikitungo niya sa atin ngayon, sapagkat hindi siya nagbabago. Kaya nga, napakagandang basahin yung Psalms, hindi ba? Lalo na yung mga lament Psalms. Meron kasing section in the book of Psalms na ang tawag ay lament Psalms. Yung mga lament Psalms, ang ginagawa nila, naglalament talaga sila, nananaghoy sila, nagdadalamhati sila.
Pero sa kabila ng kanilang pagdadalamhati, and sometimes they are questioning the goodness of God. Pero bakit sila nagpapatuloy? At bakit na-record at nailagay sa Bible yung ganung mga panaghoy? Alam niyo kung bakit? Kasi alam ng mga mananampalataya from the Old Testament up unto the New Testament that God is faithful. Sabi nga ni Jeremiah, your mercy never comes to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ngayong umaga, yun po ang nais kong tignan natin. Basahin ko po ang ating talata na pagbubulayan, 2 Timothy chapter 2 verse 13. If we are faithless, sabi ni Paul, He, referring to God, remains faithful. Bakit daw? For He cannot deny Himself. So yung faithfulness ng Diyos sa atin ay hindi nakasalalay kung tapat tayo sa Kanya o kung mananatili tayong tapat sa Kanya. Ang faithfulness ng Diyos ay nakasalalay sa katotohanan that He cannot deny Himself. And why is that? Because He is unchanging. God is unchanging, therefore, He cannot deny Himself. Yan ang pundasyon ng lahat ng pag-asa ng mga Kristiyano noong una pa man hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Tignan natin ang sermon outline. Number 1, the reality of human faithlessness. Yan po ang point number 1. Point number 2, the immutability of God's faithfulness. The immutability of God's faithfulness. And number 3, the security in God's steadfastness. Yan po yung mga sangay ng ating pag-aaral sa umaga po na ito. So tignan natin point number 1. The reality of human faithlessness. The reality of human faithlessness. Sabi po ng 2 Timothy, chapter 2, verse 13, yung unang bahagi, if we are faithless. Siguro we can render this portion of this verse na since we are faithless, no, for the sake ng ating discussion, ano yung kino-communicate niyan, mga kapatid? Kino-communicate ng unang bahagi ng talatang 13 ang katotohanan na hindi talaga maaasahan na maging tapat ang mga tao. That's human nature. Bahagi yan ng ating kalikasan bilang mga tao na makasalanan. Dahil lamang sa biyaya ng Diyos kung bakit tayo nakakapagpatuloy na manatiling tapat sa Diyos at sa ating kapwa mananampalataya. The only reason that we can persevere is because of God's grace. Pero kapag pinili ng Diyos na alisin ang kanyang biyaya, even for a moment, wala na. Lahat tayo mawawala sa ating pagiging Kristiyano. Kaya ang ating pananampalataya, kaya ang ating kaligtasan, hindi talaga nakasalalay sa atin. Kaya nga we cannot agree on people na nagsasabing pwedeng mawala ang kaligtasan nila. Because once you believe that you can lose your salvation, ang sinasabi mo ay, ako talaga ang may hawak ng kaligtasan ko at hindi ang Diyos. Kasi alam natin sa ating mga sarili na lagi tayong hindi tapat sa Diyos. Lagi tayong nag-fail. Lagi nating binibigyan ng failure ang ating Panginoon. Now, pag sinabing faithless, ano po ba ang ibig sabihin nito? Faithless refers to a lack of steadfast trust and obedience to God and His Word. Paano mo malalaman na faithless ka bilang Kristiyano? O paano mo masasabi sa sarili mo na nandun ka na sa estado na hindi ka natapat sa Diyos? Paano mo malalaman? Ganito, kumusta ang pagsunod mo sa Kanyang salita? Kumusta ang paglalagak mo ng matatag na pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos na matatagpuan sa Kanyang mga salita?
Madalas, sinasabi natin that the Bible is the Word of God. Di ba? Napakatapang natin na ideklara na ang Biblia ay salita ng Diyos. Sinasabi din natin na ang salita ng Diyos ay sapat sa lahat ng mga pangangailangan natin bilang mga mananampalataya, maging sa ating ministry bilang mga Kristiyano, sa paggawa ng gawain sa ating simbahan. We believe that the Bible is the Word of God and it is sufficient. Pero itong tanong, ina-apply ba natin yung ating paniniwala that the Bible is sufficient for faith and practice sa buhay ng isang Kristiyano at sa ating buhay bilang isang simbahan? Madalas, sinasabi lang ng mga tao na yon ang kanilang paniniwala, but when they apply it to the practical aspect of the ministry, lagi tayong may idinadagdag sa salita ng Diyos. Lagi nating binibigyan ng tulong ang salita ng Diyos. Lagi tayong nag-create ng mga gimmick para lang ma-attract ang mga tao. Akala ko ba, naniniwala tayo that the Word of God is sufficient to accomplish the works of God? You see, malalaman mo na faithless ka kapag kulang o wala kang matatag na pagtitiwala sa salita ng Diyos. How about our obedience to the Word of God? Do we really obey the Word of God? Sumusunod ba talaga tayo sa salita ng Diyos? Talaga bang ina-apply natin ang mga katuruan ng salita ng Diyos? Sabi ng salita ng Diyos, forgive one another just as Christ has forgiven you. Ganun ba ang ating attitude and mindset? O nag-hold tayo ng grudge laban sa ating kapatid? Of course, hindi natin ito tolerate kung meron siyang nagawang kamalian. We need to address that bilang kapatid kay Kristo. But at the same time, tinatawagan din tayo ng Biblia na magpatawad. Kasi yon ang ginawa ng Diyos sa atin. So my question is, kumusta po ang aspeto na yon ng pagsunod natin sa salita ng Diyos? Alam nyo, this faithlessness can be seen in disobedience, failing to fulfill responsibilities to God, or not loving others as commanded. Madali naman kasing sabihin na mahal natin ang Diyos, sinusunod natin ang Diyos, pero ano yung tangible expression ng pagsunod natin sa Kanya? Ano yung praktikal na pagpapahayag natin ng pagsunod sa Kanya? Di ba, yung pagmamahal sa Diyos ay naipapahayag natin sa pagmamahal natin sa kapwa, sa ating mga kapwa Kristiyano. Mahal ba natin sila? Kaya ba natin silang paglingkuran? Yung bang kapakanan nila ang pinakamataas nating prioridad sa buhay? So, maa-assess mo kung nagiging faithless ka na kapag disobedient ka and you fail to fulfill your responsibilities to God, or not loving others as commanded. Ang linaw ng sinasabi ng salita ng Diyos na dapat ang mga Kristiyano ay nagmamahalan. Na dapat ang mga Kristiyano ay hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kanilang kapwa Kristiyano. So, kumusta tayo sa ganitong aspeto ng buhay bilang mga mananampalataya? The first thing that we need to do is to acknowledge the nature of human frailty and tendency to falter. Mabibigo at mabibigo ka talaga ng kapwa-tao mo. Mafe-fail at mafe-fail ka talaga ng kapwa-Kristiyano mo. Ma-offend at ma-offend ka talaga ng mga tao. Kahit pa mga Kristiyano yan. Kaya nga dapat proactive ang mga mananampalataya.
In other words, hindi pa man nakakagawa ng mali sa'yo yung tao, ang mindset mo na is ano? Magpatawad. Kasi kung hihintayin pa lang natin na magawan tayo ng offense, at doon pa lang tayo magdidesisyon na patawarin siya, magiging mahirap yon para sa atin. Bakit? Because that is our nature bilang mga tao. And I praise God kasi alam ko madami sa inyo na handang magpatawad. Pero kailangan nating tanggapin ang katotohanan because of our nature as human beings. Hindi lagi talagang maaasahan tayo ng ating kapwa. Kaya nga, sinasabi din ng Biblia na ang asahan mo lang, ang pagtiwalaan mo lang ay ang Diyos. Kasi ang Diyos ay hindi nagbabago, hindi ka mapapahiya sa Kanya. Sabi po ni Paul in Romans chapter 3, verses 3 to 4, "What if some were unfaithful? Does their faithlessness nullify the faithfulness of God?" Anong sagot ni Paul? By no means. Let God be true, though everyone were a liar. Yan yung indictment ni Paul sa mga tao. No? Hindi naman nakasalalay ang katapatan ng Diyos whether or not tapat yung mga tao. Ang Diyos mananatiling tapat sa kanyang mga salita sapagkat unchanging ang kanyang kalikasan. Pero hindi may papawalang bisa ng pagiging faithless ng isang tao ang katapatan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo in verse 4, "By no means, let God be true though everyone were a liar." Sapagkat sa buong sanlilikha, sa buong kalawakan, ang Diyos lang talaga na lumikha ng lahat ng bagay ang mananatiling totoo at hindi nagbabago. Lahat tayo magbabago. Tumatanda nga tayo Nagkakasakit nga tayo Nagdi-deteriorate tayo. Even our universe is undergoing a massive deterioration. Ganun talaga. That is the nature of things. But God will remain as He is because He is unchanging. And therefore, He will remain faithful. Now, pag-isipan natin itong tanong na to. In what areas of my life am I currently struggling with a lack of faith or feeling faithless? Madami yan. If we are honest, madami tayong pwedeng ilista ng mga bagay na yan na kung saan nagkukulang tayo ng pagtitiwala sa Diyos na nagdadala sa atin ng pagiging anxious. You see, the root of anxiousness is the lack of faith and the lack of trust in God and His Word. Pag-isipan po natin itong tanong na to. So let's move on to point number 2. Let us talk about the immutability of God's faithfulness. The immutability of God's faithfulness. Sabi ng pangalawang bahagi ng verse 13, sabi, He remains faithful. Anong sabi ng talata? Ang Diyos daw ay mananatiling tapat. Yung unang bahagi ng verse 13, kinontrast ni Pablo, yung pagiging faithless ng tao at yung pananatiling faithful ng Diyos. So, pag sinabing God is immutable, isa po yan sa mga attribute ng Diyos na ang ibig sabihin lang naman is that ang Diyos ay hindi nagbabago at hindi magbabago. That's just the technical term, the immutability of God. So, i-define po natin ito. What is the immutability of God? Pag sinabing God is immutable, it means His attribute of being unchanging in His character, will, purposes, and promises. He does not change.
So, yung attribute o yung katangian ng Diyos na hindi siya nagbabago, makikita natin yan una sa kanyang karakter. Ibig sabihin, since God is immutable, since God is unchanging, makakaasa ka na bukas at magpakailanman mananatiling mapagmahal ang Diyos. Mananatiling matuwid ang Diyos, mananatiling mahabagin ang Diyos, mananatiling matalino ang Diyos, mananatiling makatarungan ng Diyos. Because of His unchanging nature, He will remain unchanged in His character. Ano pa? Sa kanyang will, sa kanyang disposisyon. Nagplano ang Diyos na ililigtas niya ang lahat ng kanyang pinili bago pa likhain ang sanlibutan. Dahil God is unchanging, makakaasa tayo na lahat ng pinili ng Diyos ay maliligtas. Ibig sabihin, hindi mag-fail ang ebanghelyo. Hindi magtatagumpay ang gospel. The gospel will reach each and every elect from all corners of the world. Ano pa? God is unchanging in His purposes. Anong purpose ng Diyos na maging kawangis ka ni Kristo? If you are in Christ, makakaasa ka na yan ang finished product ng buhay mo. Magiging kawangis ka ni Kristo. Ngayon, kung titignan mo ang sarili mo, Pastor, ang layo pa. That's true. Lahat tayo, malayo pa. But because God is immutable, makakaasa tayo na hindi magbabago ang kanyang layunin sa atin. And therefore, ito ay mangyayari. And pang-apat, God is unchanging in His promises. Madaming mga pangako ang Diyos sa Biblia. Siguro tignan natin yung kanyang pangako na muling babalik si Jesus. 2,000 years ago, nung sinulat ni Pablo itong 2 Timothy, within their lifetime, umaasa na sila that any moment Christ may return. Noon pang sinulat ni Pablo ito, naniniwala na sila that Christ may return at any moment. And that was 2,000 years ago. So we can say na palapit na tayo sa muling pagbabalik ni Jesus. Ang point lang, dahil nangako si Jesus na siya ay muling babalik, because of the unchanging nature of God, mangyayari yun. He will come again. So the sky continuing to exist even when we can't see it illustrates how God's reality and faithfulness are independent of human belief or action. Akala ba natin na kapag ang isang, let's say, ang buong Pilipinas nagdesisyon na walang Diyos, mapapalitan ba noon ang katotohanan na merong Diyos? Kapag nagdesisyon ba ang tao na wag sumunod sa salita ng Diyos, wag magpasakop sa salita ng Diyos, wag sumamba sa Diyos, mababago ba noon ang katotohanan na ang Diyos ay Diyos pa rin? Hindi po. Kaya nga, akala ng madaming tao, akala nila pwede nilang maapektuhan ng Diyos. But in reality, God is unchanging. Yung katotohanan na mananatiling tapat ang Diyos, it is independent of human belief or action. God will remain God kahit pa ang buong Pilipinas ay huwag maniwala sa Kanya. Mananatiling totoo ang Ebanghelyo kahit ang buong mundo pa ay maniwala na hindi yun totoo. Mananatiling Diyos si Jesus kahit pa madaming mga tao magsabi o maniwala na hindi siya Diyos. Kahit wala ka dito,
walang mawawala sa Diyos. Ni hindi nga niya kailangan ang ating mga paglilingkod at ang ating mga pagsamba. Huwag po ninyong iisipin na kapag sumasamba tayo sa Diyos, nakukumpleto natin siya somehow. Yes, we are commanded to worship God, pero hindi dahil may kulang sa Kanya. The command to worship God is actually for our benefit. Kaya nga mga kapatid, ito ang aking pakiusap sa inyo. Make sure that the Lord's Day gathering is your priority. Number 1 priority kasi yan ang buhay mo kung na kay Kristo ka. So the Lord will remain as He is because He is unchanging. And God's faithfulness is intrinsic to His being. It is not dependent on our actions. No? Kaya nga, maganda na malaman ng mga Kristiyano yung mga attribute ng Diyos. No? Yung kanyang immutability, yung kanyang aseity. Ano ba yung ibig nating sabihin sa aseity ng Diyos? Ang ibig lang sabihin nun is that God is all-sufficient and all-powerful. Wala siyang pangangailangan mula sa atin o mula sa kahit sino o sa kahit ano. He is self-sufficient. And doon po nagfo-flow yung katotohanan na mananatili siyang tapat sa kabila man ng ating hindi pagiging tapat sa Kanya. Sabi po ng Psalm 119 verses 89 to 90. Psalm 119 verses 89 verse 89 to 90, sabi, "Forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heavens. Your faithfulness endures to all generations. You have established the earth and it stands fast." Sabi ng psalmist, ang salita daw ng Diyos ay ano? Firmly fixed in the heavens. Ibig sabihin, nandyan. Permanente, hindi mawawala, hindi magbabago, nandyan, matatag. And in verse 90, sabi ng psalmist, because of that, because God's word is firmly fixed in the heavens, anong ibig niyang sabihin? In verse 90, therefore, God's faithfulness will endure to all generations. Mapanghahawakan ang katapatan ng Diyos sa lahat ng henerasyon, sa lahat ng salinlahi. Because He is faithful. God is faithful. Another SSQ na dapat nating pag-isipan. How does the assurance that Christ remains faithful empower me to be more faithful in my own life and relationships? How does the assurance that Christ remains faithful empower me to be more faithful in my own life and relationships? Ano ba yung impact ng katotohanan na tapat si Kristo at mananatili siyang tapat? Ano ba dapat ang maging impact niyan sa buhay mo? Yung katapatan mo sa ministry na ipinagkatiwala ng Diyos sa'yo at yung katapatan mo sa iyong relationship. No? Ano yung dapat maging epekto niyan sa buhay mo? In your own life and in your relationships. Kasi itong mga katotohanan na to ng salita ng Diyos, itong sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay tapat, dapat lang po talaga na magkaroon yan ng epekto sa ating mga buhay. Dapat po talaga ang mga katotohanan ng salita ng Diyos ay binabago tayo at patuloy na binabago. Otherwise, we are just accumulating information pero hanggang dun lang. So we need to make sure na
merong epekto sa buhay natin ang mga salita ng Diyos. So let's go to point number 3. This is our last point. Tignan natin yung the security in God's steadfastness. The security in God's steadfastness. Sabi po ng third part ng verse 13, sabi, He cannot deny Himself. He cannot deny Himself. God cannot go against His own character, promises, or nature. Hindi pwedeng i-contradict ng Diyos ang kanyang sarili. Hindi niya pwedeng i-contradict ang kanyang pag-ibig. Hindi niya pwedeng i-contradict ang kanyang katarungan, ang kanyang habag, at ang kanyang wisdom. Kaya nga meron din tayong tinatawag in theology na the simplicity of God. Pag sinabing God is simple, ibig sabihin, He is not made of parts. Ibig sabihin, hindi siya 10% love, 10% wrath, 10% justice, hindi. Lahat ng kanyang attribute ay identical sa kanyang pagiging Diyos. Kasi nga, He cannot go against His own character. Madalas kasi pinagsasabong ng mga tao yung pag-ibig at yung katarungan ng Diyos. But because of God's nature as simple, lahat ng kanyang mga attribute ay hindi bumabangga sa iba niyang attribute. That is what we mean by the simplicity of God. So God cannot go against His own character, promises, or nature. Hindi siya tulad ng tao na kapag nagbigay ng salita, delikado na. Kasi alam mo na most likely hindi niya mapanindigan ang kanyang sinabi. Because again, that's the nature of us human beings. Despite our shortcomings, God's steadfastness guarantees our security in Him and His promises. Praise God! Ibibigay pa rin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa iyo kahit pa madalas hindi tayo nananatiling tapat sa Kanya. Madami tayong mga failures and shortcomings. Madami din tayong mga disobedience sa Kanya. Pero salamat, dahil hindi siya nagbabago, makakaasa tayo na hindi magbabago ang trato niya sa atin. Kaya nga, we are secured in Him and in His promises. So ito yung katotohanan that will sustain you in life when difficulty arises. Ito yung magiging pundasyon at saligan ng buhay at pananampalataya mo. Kasi sa buhay, talagang babasagin nila yung motivation mo. Talagang bobombahin ka ng mundo ng samot-saring mga pagdududa. Pero ang katotohanan na ang Diyos ay hindi nagbabago is our solid rock that will carry us through in the storms of life and sometimes of our faith. So mga kapatid, our security in God's steadfastness is a statement of hope, not a license to sin. Huwag nating iisipin hindi naman pala apektado ang Diyos sa gagawin ko, so magpatuloy na lang ako sa kasalanan, maging disobedient na lang ako. Hindi yon ang ating ibig sabihin. All the more nga na kailangan mong mag-persevere sa pagsunod sa Kanya kasi nga napakabuti niya sa'yo. Na hindi niya sinusumbat lahat ng mga shortcomings and failures mo. All the more we need to put our hope in Him because of this truth that He is
unchanging. He is faithful. Sabi ni Jeremiah in Lamentations chapter 3, 22 to 23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Alam niyo yung context niyan kung kailan sinulat ni Jeremiah? Kung kailan niya sinabi? Sinabi niya yan hindi nung everything is going well sa kanyang buhay. In fact, nung sinabi yan ni Jeremiah, katatapos lang ng pagbagsak ng Jerusalem. Yung hari at yung pamilya, dinala sa Babylonia. Winasak ang templo, winasak ang buong syudad ng Jerusalem. They were conquered by the Babylonians because that is God's judgment to them. Kaya nga lamentation ng pamagat ng aklat na yan. Pero in the midst of that, sinabi pa rin ni Jeremiah ang mga salita na ito. Bakit? Kasi alam ni Jeremiah na hindi ibig sabihin na nawasak ang Jerusalem ay nawasak na rin ang kanilang pag-asa kay Yahweh. Sa kabila ng pagdurusa ng bayang Israel, during that time, alam ni Jeremiah na muling babalik ang mga bihag mula sa Babylonia. Tutuparin pa rin ni Yahweh ang pangako niya kay Abraham. Ipapanganak pa rin ang Mesyas. You see, hindi talaga nakasalalay sa sitwasyon natin sa buhay ang katapatan ng Diyos sa atin. Your situation may tell you otherwise. Kaya nga sabi ng Biblia, tumingin ka at umasa lagi sa Diyos. Huwag sa tao, huwag sa kayamanan, huwag sa sitwasyon. Because you will be disappointed. So mga kapatid, in closing, pag-isipan muli natin itong SSQ na ito. In a world full of broken promises, how does the unwavering faithfulness of Christ influence my willingness to trust Him and His promises? Ulitin ko po, in a world full of broken promises, how does the unwavering faithfulness of Christ influence my willingness to trust Him and His promises? Siguro, halos lahat naman tayo dito nakaranas na ng broken promise. May nangako sa atin and then hindi nila tinupad. Pero wag na tayong magtaka. Ganun talaga mga kapatid. That is part of human nature. Kaya nga talagang sinasabi sa atin ng Biblia, wag kayong do not put your hope on people. Kaya in the Old Testament, sabi ng mga propeta sa Israel, do not put your hope on your horses and on your chariots. Kasi hindi nila kayo kayang iligtas. Put your hope only in the Lord. Kasi hindi siya nagbabago at mananatili siyang tapat. In closing, our unfaithfulness is a serious matter. But God's intrinsic faithfulness is a greater reality that provides ultimate security. Ito talaga yung seguridad natin bilang mga mananampalataya. Ito talaga ang magsusustain sa atin, mga kapatid. So let me give you this encouragement. Let God's faithfulness give you courage and boldness in your walk with Christ. Manatili tayong matapang sa ating pananampalataya kasi alam natin na tapat ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan kahit sa bingit ng kamatayan. And that is what happened kay Charlie Kirk. Nanatili siyang matapang hanggang wakas, na idinideklara ang kanyang
pananampalataya kahit pa ang naging kapalit ay ang kanyang buhay. At tingin nyo, ano yung nag-sustain sa kanya? Yung dahil matalino siya? Yung dahil madaming nakikinig sa kanya? Dahil marami siyang supporter? Hindi. I believe it is his faith in Christ that sustained him even in death. Kaya nga mga kapatid, kaya nga po, itong katapatan ng Diyos na ito sa atin, ito nawa po ang magbigay sa atin ng katapangan na sumunod sa Diyos at magpahayag ng Kanyang salita. Huwag tayong matakot na maglingkod sa Kanya, anuman ang maging kapalit, kasi hindi niya tayo pababayaan. Number 2, rest in God's faithfulness, not in your own strength or perfect performance. Meron ba sa atin na ganon? Meron ba tayong perfect performance? Madalas nga, nag-fail tayo, hindi ba? Pero ang encouragement sa atin is that when you fail, magpatuloy ka lang. Kasi mag-fail talaga tayo. We will fail whether we like it or not. Kahit gaano pa kamitikuloso yung planong ginawa mo. Bakit? Kasi tao lang tayo. Kaya nga yung mga taong hindi agad makamove on from disappointments and failures are those people na perfectionists. Hindi ko po alam kung merong ganun sa inyo dito, pero that's not a bad quality. Hindi naman yun masama, pero remember na ang pag-asa mo talaga ay kay Lord lamang. So therefore, rest in God's faithfulness, not in your own strength or perfect performance. And number 3, endure through hardship, knowing that God's character will never falter. Endure through hardship, knowing that God's character will never falter. Nung matapos ng isulat ni Paul itong 2 Timothy, yung habilin niya kay Timothy ganito, do your best to come to me before winter and bring my books and my parchments. Malapit na siyang mamatay, pero ang hiniling niya, yung kanyang mga scrolls that perhaps ay mga copy ng scripture o kaya mga writings ng mga Kristiyano. Malapit nang mamatay si Pablo, pero nais pa rin niyang matuto patungkol sa Diyos. Nais pa rin niyang makilala ang Diyos. Bakit? Kasi ang kanyang pagkakilala sa Diyos, ang kanyang relasyon sa Diyos, ang magsusustain sa kanya hanggang kamatayan. So in hardship, mga kapatid, mag-endure po tayo, mag-persevere po tayo, at panghawakan natin ang hindi nagbabagong karakter ng ating Panginoon. Knowing that God will remain faithful to His promises motivates us to continue in the faith even when faced with trials and hardships. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po sa inyong mga salita, sa inyong paalala sa amin sa umaga na ito. Tunay, Panginoon, na mabuti kayo at tapat. Kaya naman marapat lamang na purihin kayo at sambahin. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na nagbigay po sa amin ng encouragement. Purihin ka, O Diyos, sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan lamang ni Jesus. Amen and Amen.